Alamin nga natin report mula kay Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, opisyal nang binuksan ngayong araw itong ikawalong edisyon ng Joint Military Exercise Tampok, itong Major Services ng Armed Forces of the Philippines. Ito yung exercise Dagit Pa o Dagat, Langit at Lupa, kasama ang mga assets at tauhan ng Philippine Army, Navy at Air Force. Pinangunahan ng AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. itong opening ng Dagit Pa dito sa Campo Aguinaldo. Layon itong hasain ng kapabilidad ng Major Services na mag-operate ng magkakasama para sa isang misyon, at kasama rin dito lakay PNP, PCG at maging yung mga reservist ng militar. Samantala, kasabay nitong opening ng Dagit Pa, inilagay sa AFMAS itong watawat ng Pilipinas dito sa AFP headquarters. Ngayong araw nga, idineklarang National Day of Mourning o pambansang araw ng pagluluksa itong November 4 para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Alam nyo, kahit ang AFP, biktima rin ng Bagyong Christine, sapagkat kung malala nyo lakay at Sister L, November 1, yung isang C-295 ng Air Force na maghahatid sana ng relief packs dyan sa may Basco, Batanes, naputulan ng unang gulong at sumadsag yung usok dito sa may Basco Airport. Grabe, buti wala nasaktan dyan, Edniel. Buti nga lakay at mga tauhan lang ng Air Force yun na maghahatid ng relief. At ngayon, tinanong namin si CSAP General Bronner kung ano nang update doon sa C-295. Repairable naman daw lakay at balik na sa mission. Kung di ako nagkakamali, ngayon din mismo ay tuloy-tuloy na yung operations dyan sa Basco matapos ng ilang araw matigil yung paglanding ng mga aircraft o ng mga tulong in particular dahil sa bagyo. Pakinggan natin si General Bronner. Repairable ba siya? Yes, repairable yung C-295 natin sa Batanes. Kagabi ay na-itow na natin ito dun sa gilid ng Basco Airport. So we can resume, the Basco Airport can now resume operations. Makakadala na tayo ng mga relief goods doon, and in anticipation of the arrival of Marce, yung bagong bagyo natin, ay nag-preposition na tayo ng mga relief goods, mga family food packs doon sa Batanes. Tinayak naman ni General Bronner na kasabay nitong paggunita, pag-alala sa mga biktima ng Christine, paghahanda sa parating na bagyong Marce, ay hindi makaabala doon naman sa isinasagawa nating opening ng Ajax Dagit Pa na military exercise naman, paghahanda pa rin para sa external threat sakali mang magkaroon ng giyera. Saan gagawin itong gagawin itong Dagit Pa military exercises? Kagaya lakay ng mga major exercises nung nakaraan, ito ay nakasentro sa West Philippine Sea at antay pa natin yung final schedule, pero mukhang mayroon din sa norte. Lakay ang itong Ajax Dagit Pa. Kasama rito yung cyber features natin o cyber domain natin ay sasalang din sa training yung ating mga sundalo kung paano labanan yung fake news at yung disinformation, misinformation na kasama na ngayon sa warfare kung tawagin ng iba't ibang bansa. Kasama na yung ating mga kaaway sa mga oras na ito. Edniel, tetestingin na ba yung Typhoon missile ng Amerika at yung binili natin sa India na na BrahMos missile? Baka supot ang mga yan. Lakay, grabe ka sa supot. Walang malihim ang AFP patungkol dyan. Pero sabi ng bubit sa Campo Aguinaldo, mukhang mayroong balak lang i-testing. Kasi alam mo, posisyon lang tayo ng posisyon. At wala namang balak na testingin. Tama ka, baka nga supot. Pero most likely lakay, isa dyan sa binabanggit mo, na dalawang major missile system na yan ay nakatakdang i-testing. Hindi lang natin batid kung kailan pa o kung dito man sa Dagit Pa o kung sa mga susunod na exercises ng Philippine Armed Forces kasama ng isama man sa US dahil next week o next year pala rather yung panibagong balikatan exercises. Abangan natin lakay mula ngayon hanggang next year. Dapat lang na i-testing yan para kung supot yan isoli natin sa Amerika at sa India yan. Papalitan. At saka teka muna, kanina ba binili yung anong tawag doon? C-29 ba? C-295. C-295. Ayan, yung malit na cargo plane. Ayan, saan ba binili yan? Definitely second hand ito. Hindi naman tayo yata bibili ng brand new, di ba? Oo, lakay, hindi ko lang batid kung saan galing, pero kanina tinanong namin dahil ang alam ko lakay bago ito bago itong bago ba? Nasakyan ko pa yan lakay, nasakyan ko pa yan nung kamakailan lang. Nakasakyan na pala dyan? Palawan. Oo, nasakyan ko pa yan, pumunta kami ng Palawan. Binisita namin yung ilan sa mga biktima ng harassment ng China, yung in Seoul.
Ayun, okay na okay siya kasi lakay, yan ang sinasakyan mismo ni General Bronner eh. Kapag may Oh. mga lipad si General Bronner sa Palawan, yan ang sinasakyan niya. Isang beses na isama tayo. Kaya nagulat tayo nung yun ang Sumadsad. nasari ng bagyo. Eh, Calculation ng AFP, lakay nung time daw na lumambing sa Basco Airport, grabe raw talaga yung bayo ng bagyong Leon. Kaya kailangan mag-maneuver ng piloto ng kakaiba. Kaya ayun, sumadsad yung uso dyan sa Basco Airport. ano ba yan? Pagka sumasaya ka ba dyan, Edniel, may kasamang magandang stewardess? Ay, mga wala naman. Wala. Parang C-130 rin ang datingan niya. Pero mas maliit. Sa loob. Kasi ba, Maliit. isang truck dyan? 6x6? Hindi lang kayo. Hindi. Maliit itong... Maliit lang. Oo nga. Teka muna. Maganda ang pagkaka-welding nung natanggal na gulong. Baka mamaya, paglanding naman dito sa Villamor Air Base, tumalsik na naman yan. Yung specification lakay, hindi pa natin malaman kung anong status. Kasi kausap ko lang kahapon si Air Force spokeswoman Bon Castillo, mukhang may lagnat ang spokesperson ng Air Force. Nilagnat bigla Oo, nilagnat din ng spokesperson ng Air Force. Talagang ito yung mga sundalo rin natin, sila rin talaga yung responder kasi sa bagyo. Kaya gamit na gamit din yung kanilang assets. So, sino ba ang, Edniel, tinatanong kanina, sino ba ang commandant ng Philippine Air Force ngayon? Nag-retire na si General Connor. Si General Stephen Pareño. Stephen Pareño. Okay. Sa Air Force lakay, siya pa rin ang timon sa Air Force. At yun nga, ang malinaw ngayon, at least yung Basco Airport, after ng buong weekend, bukas na ulit at ready na ulit tumanggap ng relief packs, relief operations o kung anumang tulong dahil matapos nga nitong pagsadsad ng C-295 craft ng Air Force dyan sa lugar. So yan ang latest. Mula rito sa Camp Aguinaldo, ito pa rin si Edniel Parrosa. Nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.